Mula sa araw na iyon, nagsimulang makaramdam si Goten ng kakaibang uhaw na nag-aalab sa loob niya. Isang matinding pagnanais na maabot ang estado ng Ultra Instinct na naririnig lamang niya sa mga kwento. Nakatayo si Goten sa malawak na arena ng pagsasanay habang si Whis ay marahang iniikot ang kanyang tungkod at sinabing, "Nang hilingin sa akin ng iyong ama na sanayin ka, hindi dahil sa kasalukuyan mong lakas, kundi dahil isa kang hybrid. Ang mga hybrid ay palaging mas mabilis na umuunlad kaysa sa mga purong sayan, at maaaring magbigay iyon sa iyo ng pagkakataong mahawakan ang instinct." Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Goten ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katawan ay nagliyab sa nagliliyab na pula, isang Super Saiyan God. Sumabog ang init sa kanya na parang nasusunog ang kanyang katawan. Bahagyang itinaas ni Whis ang isang kilay at mahinahong nagsalita. "Kaya, naabot mo na ang maharlikang kapangyarihan, ngunit hindi mo pa naiintindihan ang ibig sabihin nito." Humakbang siya palapit at nagsalita sa mahina at palihim na tono, "Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang isang pagbabago, ito ay isang gate. Sino mang humawak dito ay magsisimulang makita ang mga lihim ng mga Diyos mismo." Naikuyom ni Goten ang kanyang mga kamao sa tuwa, "Kung gayon, iyon ang gusto kong maabot ang instinct." Mahinang tumawa si Whis, tinatapik ang kanyang tungkod, "Huwag maiinip, ang daan sa unahan ay mas mahaba kaysa sa iyong naisip." Muling tumaas ang enerhiya ni Goten, ang kanyang pulang aura ay lalong nagliyab hanggang sa ito ay sumabog sa Asol, Super Saiyan Blue. Nanginig ang lupa sa ilalim niya, ang espasyo sa paligid niya ay nag-iba. Ngunit si Whis ay nakatayo nang hindi gumagalaw na parang walang kakaiba, simpleng sinabi niya, "Mabuti, ngunit tandaan, pula o asol, ito ay mga simula pa lamang." At sa gayon ay idineklara ni Whis ang simula ng tunay na pagsasanay. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Ang kanyang mga galaw ay malabo na parang mga kislap ng liwanag, walang awang inaatake si Goten, pinipilit siyang lumampas sa kanyang mga limitasyon. Bumuhos ang pawis sa mukha ni Goten, bumigay ang kanyang katawan sa sakit. Ngunit bumabangon siya sa bawat oras, mas malakas kaysa dati. Sa malapit, si Biros ay nakatulog ng mahimbing, ganap na walang kamalayan. Pagkatapos ay biglang, yumuko si Whis malapit sa tainga ni Goten at bumulong ng seryoso sa unang pagkakataon. "Tandaan itong mabuti, hindi dapat alam ni Biros kung ano ang iyong naabot. Nahawakan mo ang isang kapangyarihang hindi mo dapat ipakita sa kanya, ang kapangyarihan ng mga Diyos." Nanlaki ang mga mata ni Goten sa gulat, ang kanyang uhaw para sa mga nakatagong kaalaman na lumalago lamang, ang nagsimula ngayon ay hindi lamang pagsasanay, ito ay isang pagsubok na yayanig sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang labanan, si Whis ay bahagyang sumayaw sa paligid niya, sadyang nagpipigil upang bigyan si Goten ng pagkakataong itulak ang kanyang sarili. Lumaban si Goten ng buong puso, mga sipa, suntok, hingal sa pagod, ngunit hindi sumusuko. Sa bawat suntok, siya ay natuto, umangkop, umunlad. Pagkatapos ay biglang, inipon ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay, sumigaw si Goten. Isang marahas na asol na pagsabog ang sumabog ng may hindi inaasahang lakas. Sa isang iglap, nawala si Whis, nakangiti habang hinahayaan niyang maligaw ang atake. Ngunit ang target ng sinag ay mas malala kaysa sa inaakala ni Goten. Dumiretso ito patungo sa napakalaking bintana na patungo sa silid kung saan natutulog si Biros. Natigilan ang puso ni Goten nang niyanig ng pagsabog ang lugar. Huli na nang napagtanto niya ang kanyang nagawa. Dahan-daang dumilat ang mga mata ni Biros. Bumangon siya, ang kanyang aura ay nagliliyab na lila sa galit, ang kanyang malalim na boses ay kumulog. "Sino ang maglalakas loob na istorbohin ang aking pagtulog?" Siya ay nagpakita sa harap ni Goten, na ngayon ay nakatayo na nagbago sa isang bagong anyo na hindi pa nakita ni Biros. Nagtaas ng kilay ang God of Destruction sa gulat. "Ano itong pagbabagong ito, Whis? May itinago ka ba sa akin?" Mahinahong humakbang si Whis, sinusubukang bawasan ang tensyon. Ito ay bunga lamang ng pagsasanay. Nahawakan ni Goten ang diwa ng kapangyarihan ng Diyos, isang bagay na hindi ko inaasahan ng ganito kaaga.
Ngunit dumilim ang mukha ni Beerus, matalas ang kanyang boses sa galit. Ang kapangyarihan ng Diyos at itinago mo ito sa akin, ibig mo bang takutin ang aking lugar, Whis? Sa isang iglap, sumugod si Beerus, ang kanyang suntok ay nagpabagsak kay Goten sa lupa. Bumalik sa dati ang kanyang anyo, hingal na hingal at ang mga mata ay puno ng sakit. Tumingin sa ibaba si Beerus na may panghahamak. Dito nagtatapos ang kaawa-awang pagsasanay, walang lugar para sa mga bata sa aking planeta at si Goku ang magbabayad ng halaga sa pagdadala sa iyo. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Whis, Lord Beerus, pakiusap, kakasimula pa lang niya, kung pagbibigyan mo siya. Tahimik, sumigaw si Beerus. Hindi mo na siya dadalhin dito, iyan ang utos ko. Pinalabo ng mga luha ang paningin ni Goten habang siya ay nakahandusay sa lupa, nawasak ang kanyang pangarap sa harap ng kanyang mga mata. Ang Ultra Instinct, ang mismong bagay na kanyang inaasam, ay naselyuhan na ngayon mula sa kanya ng isang kapangyarihang hindi niya kayang labanan. Walang pagpipilian, ibinalik ni Whis si Goten sa daigdig. Tahimik ang bata, nakayuko ang ulo. Masiglang nagsasanay sina Goku at Vegeta nang dumating si Whis. Nakaupo si Trunks sa malapit, nanunood, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Napahinto si Goku nang makita niya si Whis at ang kanyang anak. Nagulat siya, Whis, anong ginagawa mo rito, at nasaan na si Goten? Malamig na paliwanag ni Whis, ipinagbabawal ni Lord Beerus ang anumang pagsasanay para sa kanyang planeta, nagbanta pa siya ng parusa para sa iyo, Goku, sa pagdadala sa kanya. Natigilan si Goku. Napangisi si Vegeta nang may pangungutya, gaya ng inaasahan, sinubukan ng bata na maglaro sa malalaking liga at napatalsik siya. Buong pagmamalaking itinaas ni Trunks ang kanyang baba at ngumisi. Nalampasan ko na ang magagawa ni Goten, at hindi ko man lang ginalit si Lord Beerus. Ang kanilang mga salita ay tumagos ng malalim sa puso ni Goten. Kinagat niya ang kanyang lobby, nahihirapang pigilan ang pagluha. Ngunit inilapat ni Goku ang isang mainit na kamay sa ulo ng kanyang anak habang nakangiti ng marahan. Huwag mo silang pakinggan, maaabot mo rin ang iyong layunin, Goten, naniniwala ako sa iyo. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, bahagyang ngumiti si Goten. Ngumisi si Vegeta gaya ng dati, pinupuno ang ulo ng iyong anak ng mga walang kabuluhang pangako. Ngunit hindi siya pinansin ni Goku, lumakad siya palayo kasama si Goten, iniwan sina Vegeta at Trunks. Sa puso ni Goten, may halong sakit at pag-asa, isang pangarap na hindi pa namamatay kahit na tila malayo pa. Pagbalik sa planeta ni Beerus, sinubukang makipagkatwiranan sa kanyang Panginoon. Bakit hindi hayaang lumaki ang mga mortal sa iyong universe? Halimbawa, si Goten ay maaaring higitan pa ang ating iniisip. Madilim nang umiti si Beerus. Kung hahayaan ko silang umunlad, banta nila ang aking posisyon. May pabor na si Goku kay Zeno. Maaaring mapili siya o ang kanyang anak para sa isang mataas na upuan, at ako ay itatakwil, hindi ko ito isusuko. Natahimik si Whis, alam niyang hindi mababago ang isip ni Beerus. Samantala, sa daigdig sa ilalim ng maliwanag na araw sa umaga, sinimulan ni Goku at Goten ang kanilang lihim na pagsasanay na malayo sa paningin ng lahat. Ang unang misyon, ang pagmaster sa pulang anyo, itulak ito hanggang sa limitasyon nito. Sa panahon ng malupit na mga sesyon, isiniwalat ni Goku ang mga lihim na hindi pa naririnig ni Goten. Ang katotohanan ng instinct, ang mga limitasyon ng enerhiya, ang kahalagahan ng kontrol bago ang hilaw na kapangyarihan. Ang bawat pagkakamali ay nagdudulot ng parusa, sakit sa katawan at espiritu. Ngunit palaging may mahigpit na paalala ni Goku, magtiis, ito ay simula pa lamang. Mula sa malayo, si Trunks ay tahimik na nanunood, napunit sa pagitan ng pagkamangha at selos. Nakita niya si Goten na nagtitiis, lumaban, nagdurugo, at muling bumangon. Unti-unti, natututo sa landas patungo sa kadakilaan. Pagsapit ng gabi, bumagsak si Goten sa lupa, natuyo ang katawan, halos mabali. Lumuhod si Goku sa tabi niya, inilagay ang isang senzu bean sa kanyang kamay, at niyakap siya ng mabait. Bukas ay magpapatuloy tayo, huwag kang sumuko, Goten, mahaba ang landas na ito, ngunit dadalhin ka nito ng higit pa sa iyong maiisip. Kinabukasan, nakatanggap si Vegeta ng isang liham mula sa kanyang anak na si Trunks, na nagsasalaysay ng lahat ng nangyari noong nakaraang gabi kasama sina Goten at Goku.
Ngumisi si Vegeta ng may paghamak at malakas na sinabi, huwag kang mag-alala, tandaan mo lang na ang iyong ama, si Prinsipe Vegeta, ang pinakadakilang mandirigma sa universe. At si Kakarot, babagsak siya, nananaginip lang siya, tumawa siya ng ilang beses sa sarili. Samantala, sa parehong lugar ng pagsasanay, ipinagpatuloy ni Goku at Goten ang kanilang pagsasanay. Sa pagkakataong ito sa asul na anyo, tila mas masigla, mas matatag si Goten, sinusubukan gamit ang lahat ng kanyang lakas na pantayan ang kapangyarihan ng kanyang ama. Nagpasya si Goku na dagdagan ang intensidad, idinidiin siya ng walang awa. Bawat suntok, bawat galaw ay nagbunyag ng mga bagong sikreto kay Goten tungkol sa kanyang sariling mga limitasyon na nagtuturo sa kanya kung paano balansehin ang enerhiya, bilis, at tibay. Habang lumilipas ang oras, lalong bumibigat ang kahirapan, bumilis ang paghinga ni Goten, nag-alab ang kanyang katawan sa enerhiya na parang sasabog. Muntik na siyang sumuko hanggang sa hinila siya pabalik ng mga salita ni Goku. Huwag kang sumuko, Goten, ang sakit na ito ang iyong landas, ang bawat sandali ng kahinaan ay naglalapit sa iyo sa tunay na lakas. Si Goten ay natisod sa bingit ng pagbagsak. Ngunit hinawakan siya ni Goku sa mga balikat habang bahagyang nakangiti. Tandaan na mahaba ang landas na ito, ngunit mas malayo pa ang mararating mo kaysa sa iyong inaakala, magpatuloy ka. At lumipas ang mga araw, hinasa ng bawat isa ang mga kasanayan ni Goten, isiniwalat ang higit pang mga misteryo ng instinct at itinulak ang kanyang katawan sa mga bagong limitasyon. Kasabay nito, nagsasanay si Vegeta kasama si Trunks sa loob ng gravity chamber ni Bulma. Matagal nang nakamit ni Trunks ang kulay asul, at ang paghila ng chamber ay nagtulak sa kanilang dalawa sa kanilang bingit. Buong pagmamalaking napangisi si Vegeta, Kakarot, ang hangal na iyon ay umaasa sa mga walang kwentang pamamaraan, walang hihigit sa hilaw na pagsasanay sa ilalim ng gravity, bilis, presyon, sakit, ito ang tunay na landas patungo sa kapangyarihan. Nanood si Trunks ng may pagkamangha at paghanga, tiniis ang walang awang pamumuhay ng kanyang ama. Unti-unti, sinimulan din niyang maunawaan ang kahulugan ng tunay na pagsasanay, malayo sa mga ilusyon at makalumang pamamaraan ni Goku. Pamamaraan ni Goku. Isang araw, tumayo si Goku sa harap ni Goten at mahinahong sinabi, panoorin mo akong mabuti. Sa isang iglap, umakyat siya sa Ultra Instinct. Isang banal na aura ang nagliyab sa paligid niya, ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang mas malalim at mas mabangis na liwanag kaysa sa anumang anyo noon. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang payo ko, hayaan mong mag-relax ang iyong katawan, huwag mong pilitin ang iyong isip, palayain mo ng lubusan ang iyong sarili. Pinikit ni Goten ang kanyang mga mata at sinubukan, ngunit ayaw tumigil ng kanyang mga iniisip. Nawala ang kanyang focus. Bigla siyang sinuntok ni Goku sa mukha. Nag-iisip ka pa rin, sabi ko, relax. Nanginig ang dibdib, ngunit agad na bumangon si Goten, huminga ng malalim, at sinubukang muli. Ginabayan siya ni Goku, nagpapaliwanag, at naghihikayat. Gayunpaman, ang bawat pagkabigo ay nagpabago sa tono ng kanyang ama mula sa pagiging matyaga tungo sa pagiging mabangis. Para saan ka lumalaban, gusto mo bang maging kahalili ko, ang tagapagtanggol ng daigdig? Pagkatapos ay tiisin ang sakit, maging mas malakas. Pinilit niya si Goten na harapin ang bawat kahinaan, bawat takot, bawat pagdududa, na nagtutulak sa kanyang katawan at espiritu ng lampas sa pagkapagod, napasigaw si Goten sa sobrang sakit. Ngunit sa huli ay nakarating lamang siya muli sa asol, pagod ngunit mas matalas, mas malakas, at may mas malalim na kamalayan sa landas patungo sa instinct. Pagkatapos, sa isang biglaang pagkislap ng galit, nagliwanag ang kay Goku. Sinipa niya si Goten ng malakas na nagpabagsak sa kanya, pinahiya mo ako, nagtiwala ako sa iyo, ngunit isa ka lamang batang nagsasayang ng aking oras. Ang kanyang mga salita ay mas malalim kaysa sa anumang suntok, tumalikod. Naglakad palayo si Goku, iniwan ang kanyang anak na nawala ng pag-asa, ngunit bago pa man makahinga si Goten. Isang daluyong ng napakalakas na enerhiya ang sumiklab mula sa kung saan bumagsak kay Goku, yumanig ang lupa. Natumba si Goku, namimilipit sa sakit na parang tinamaan ng isang bagay na hindi nakikita.
Natigilan si Goten, takot na puno siya ng galit, hindi niya alam kung saan nagmula ang atakeng iyon, ngunit isang bagay ang alam niya. Kailangan niyang kumilos, itinoon niya ang lahat, diretsyong inaasinta ang hindi kumpletong Ultra Instinct. Inabot niya ang isang kapangyarihang walang nang ahas na hawakan noon, lumabo ang mundo, kumabog ang kanyang puso, sumabog ang kanyang aura. Sa lupa, mahinang tiningnan siya ni Goku, nagtataka, Goten anak ko, sa wakas ay nagawa mo na rin. Pero hindi sumagot si Goten, sa kanyang puso, sumigaw siya, kung sino man ang nanakit sa aking ama, hindi ko sila mapapatawad. Itinulat niya ang kanyang sarili na tumayo, ang dugo ay tumutulo sa kanyang mukha, ang katawan ay nanginginig dahil sa pambubugbog, lumalangoy ang kanyang paningin, ngunit ang puot ang nagpapalakas sa kanya. Pagkatapos ay mahinang bumulong si Goku, ang kanyang hininga ay humihina, anak ko, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero ingatan mo si Chi-Chi at ang ating mga kaibigan, sa palagay ko ay hindi ako magtatagal, ipinagmamalaki kita. At dahil doon, nawala ng malay si Goku. Sa sandaling iyon, sumabog ang aura ni Goten, nagliliyab ang kanyang katawan sa banal na liwanag, sa unang pagkakataon, nahawakan niya ang tunay na kumpletong Ultra Instinct. Ang enerhiya ay umalingaw-ngaw palabas sa buong daigdig. Naramdaman ito ng bawat nilalang. Natigilan si Vegeta sa gitna ng suntok, nanlaki ang kanyang mga mata, ang kapangyarihang ito, parang si Kakarot, ngunit iba. Sina Trunks, Gohan, Piccolo, lahat ay nanginig habang dumadaloy ang isang alon ng puwersa sa kanila, kahit sa mundo ni Beerus. Ang God of Destruction ay gumalaw, nakasimangot. Ano ito, isang presensya na kayang makipagkumpitensya, hindi, higit pa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagkabalisa si Beerus. Sa daigdig, habang tumataas ang kapangyarihan ni Goten ng mas mataas kaysa dati, tumayo siya ng may bagong tuklas na kalinawan. Naabot na niya ang dating inakala niyang imposible. Ngunit pagkatapos, bago pa niya malasap ang sandali, biglang nawala, na parang lumabas siya sa mismong hangin. Tinitigan siya ni Goten, ngayon lang niya napagtanto kung gaano kabilis dumating si Whis. Sinalubong ni Whis ang kanyang mga mata ng may mahinahong ngiti at malumanay na nagsalita, ang kanyang boses ay may nakatagong kahulugan. Nagtagumpay ang aking plano, ang lahat ay umaayon na sa gusto ko. Matapos makamit ang Ultra Instinct dahil sa kanyang pagsasanay at ang makita ang kanyang ama sa isang kritikal na kalagayan. Nagsimula ang pangalawang episode. Tinitigan ni Goten si Whis ng may mga matang puno ng kumpiyansa habang si Whis mismo ay namangha sa mabilis na pag-unlad ng bata. Ngunit biglang lumingon si Goten sa kanyang ama at nakita itong nakahiga sa lupa. Ang kanyang katawan ay namimilipit sa sakit dahil sa isang mahiwagang malakas na enerhiya na tumama sa kanya. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses. Pagkatapos ay bigla siyang sumabog na may isang matalas na sigaw. Ibinubuhos ang kanyang galit na pinaghalo ng perpektong Ultra Instinct. Ang mismong pag-iral ay nanginginig sa paligid niya. Ang kanyang enerhiya ay umaagos sa nakakatakot na mga alon na yumayanig sa lupa at langit. Maging si Whis ay hindi makahanap ng pagkakataong ipaliwanag na siya ang nasa likod ng nangyayari. Patuloy na sumisigaw si Goten, lumalawak ang kanyang aura sa bawat sandali, naglalabas ng mga alon na labis na nakakapangilabot na nararamdaman ng lahat. Sa daigdig, ang kanyang mga kaibigan ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ang bawat isa sa kanila ay tumugon sa hindi makapaniwala. Ngunit walang iba kundi si Vegeta na ang puso ay nilalamon ng magkahalong takot at kuryosidad. Bulong niya sa sarili, imposible, talaga kayang naabot na ng batang iyon ang Ultra Instinct. Sa planeta ni Beerus, ang God of Destruction ay hindi komportableng gumalaw sa kanyang upuan. Ano itong kakaibang pakiramdam? Pinagtaksilan ako ni Whis. Nagpunta ba siya para tapusin ang pagsasanay sa batang iyon? At sa palasyo ni Zeno, umabot pa roon ang enerhiya ni Goten. Naramdaman ito ng Grand Priest at seryosong itinaas ang kanyang ulo saglit. Ngunit nang inosenteng magtanong si Zeno, ano iyon? Sumagot siya ng may ngiti na nagpapawalang bahala. Wala, isang panandali ang panginginig lamang. Pagbalik sa daigdig, sa wakas ay nakarating ang mga kaibigan sa kinaroroonan ni Goten. Buong-buo siyang nilalamon ng liwanag, ang kanyang perpektong aura ay nagliliyab na parang bagong panganak na araw na hindi mapapatay.
Natigilan silang lahat. Partikular na si Vegeta ay hindi makagalaw, ang kanyang mukha ay maputla habang siya ay bumubulong sa sarili. Imposible, si Goten. Nauna pa siyang nakarating sa Ultra Instinct kaysa sa akin. Paano nangyari ito? Nanginginig din ng iba. Napabuntong hininga si Gohan. Hindi maaari, hindi ito normal na enerhiya, katulad ito ng ginawa ni Ama. Kumunot ang noo ni Piccolo. Nagbago na siya, hindi ko na mabasa ang enerhiya niya. Iba na ito. Nagsimulang pagpawisan si Krillin habang tinitingnan niya si Goten patungo sa bugbog na katawan ni Goku. Goten, anong nangyayari? Naririnig mo ba ako? Pero hindi sumagot o kinilala man lang sila ni Goten. Nakatutok lang ang kanyang mga mata kay Whis, nakatitig ng may kakaibang kumpiyansa na parang may ibinabahaging sikreto na nakatago sa lahat. Hindi matiis ang kanyang pananahimik, humakbang si Gohan paharap at sumigaw. Whis, anong nangyari dito? Anong nangyari sa ama ko? Dahan-dahang lumingon si Whis, nakangiti ng mahinahon gaya ng dati, at sumagot. Manatiling kalmado, wala nang oras para magpaliwanag ngayon, may malaking mangyayari. Patuloy na nakatitig si Vegeta kina Goten at Goku. Kinagat siya ng kapaitan na hindi pa nangyayari dati, may namumuong bukol sa kanyang lalamunan. Ang batang iyon, nakamit niya ang pinipilit kong abutin sa loob ng maraming taon, sa harap mismo ng aking mga mata, at si Kakarot ay nakahiga sa lupa. Anong nangyari dito? Biglang, itinaas ni Goten ang kanyang daliri patungo kay Whis. Isang nakamamatay na katahimikan ang kumalat sa buong larangan ng digmaan. Maging si Whis ay bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Natigilan ang magkakaibigan, hindi maintindihan ang balak ng batang lalaki. Ngunit matatag si Goten, nakaturo ang daliri, hindi kumukurap ang kanyang mga mata, nagliliwanag ng walang hanggang kumpiyansa. Sa loob ng wala pang isang kisap mata, nawala si Goten. Para lamang lumitaw sa harap ni Whis, mga sentimetro lamang ang layo. Lahat ay natigilan. Kahit si Vegeta, na nasanay na sa hindi maisip na bilis, ay hindi maintindihan ang nangyari. Si Whis mismo ay nag-isip habang nakatitig sa batang nasa harap niya. Imposible, ang bilis na ito, ay higit na nalampasan ang kay Goku kahit sa Ultra Instinct. Bago pa siya makabawi, inilunsad ni Goten ang kanyang kamao at direktang itinulak ito sa mukha ni Whis. Ang puwersa ay nakakagulat, kaya't si Whis mismo ay hindi nakaiwas sa oras, na paatras ang kanyang ulo ng ilang sandali dahil sa impact. Nagkasabay na sumigaw ang magkakaibigan. Imposible, tinamaan niya si Whis. Pinahid ni Whis ang bahagi ng suntok gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay nagsalita ng may hindi pangkaraniwang maingat na kalmado. Kaya, sinusubukan mo akong gamitin bilang pagsubok para sa iyong bagong kapangyarihan? Sige, kung gayon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, gagamitin ko lang ang 10%. Sa isang iglap, pinakawalan ni Whis ang isang nakasisilaw na daluyong ng enerhiya, isang atake na napakabilis para masundan ng mata. Ngunit walang kahirap-hirap itong hinarang ni Goten gamit ang isang daliri, mahinahon at walang kahirap-hirap. Ang mga salita ay lumabas mula sa mga labi ng lahat dahil sa kawalan ng paniniwala. Kahit si Vegeta ay hindi makasigaw, nanginginig ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang sarili. Ang batang ito, nalampasan niya kahit ang antas ng mga anghel. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Whis sa unang pagkakataon, nagpapakita ng tunay na kaseryosohan, at sinabing, mukhang ang susunod na mangyayari ay magiging mas mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Sige, taasan natin ito sa 20%. Sa isang iglap, tuluyang nawala si Whis at isang nakasisilaw na aura ang sumabog, pinuno ang larangan ng digmaan. Natigilan ang lahat sa sobrang bilis, ngunit ang tunay na pagkabigla ay nawala rin si Goten. Wala nang natira sa arena, kundi ang nakakatakot na mga alingawngaw ng marahas na banggaan na umalingawngaw sa lahat ng direksyon. Ang kanilang mga suntok ay nagbanggaan sa hindi maisip na bilis, nabasag ang lupa sa ilalim nila at pinupunit ang langit na may mga nakasisilaw na kislap. Ang iba ay walang nakikita kundi mga kislap ng liwanag. Si Piccolo, wala akong makita, naglalaho ang mga ito at muling lumilitaw sa mga maliit na bahagi ng isang segundo. Si Vegeta, nanginginig, iniisip sa sarili, imposible. Ang bilis na ito, nalampasan nito kahit si Kakarot at ang mga anghel. Biglang, lumitaw si Goten sa likuran ni Whis at sinuntok siya ng isang brutal na suntok.
Bumagsak si Whis sa lupa ng may napakalaking puwersa na niyanig ang buong planeta. Pumutok ang alikabok sa hangin na tahimik ang larangan ng digmaan. Nagulat si Gohan habang sinusubukan niyang intindihin ang lahat. Ang lakas ni Goten, ito ay hindi lamang pagsasanay o swerte, marahil ang nangyari sa aming ama ang nagdulot ng matinding emosyon sa loob niya. Samantala, sumugod si Krillin papunta kay Goku. Mabilis siyang binigyan ng Sensubin at unti-unting bumalik ang paghinga ni Goku. Bagamat pagod pa rin, nagawa niyang ngumiti ng bahagya habang nakatingin sa kanyang anak sa gitna ng usok. Gamit ang mahina at garalgal na boses, sinabi niya kay Krillin, tingnan mo siya, mas malakas na siya kaysa sa akin ngayon, ipinagmamalaki ko siya. Habang nangyayari ito, dahan-dahang naglakad si Goten, may kumpiyansang lumapit kay Whis. Ang bawat hakbang niya ay nagpapadala ng matinding presyon na parang bumibigat ang mundo mismo. Maingat na bumangon si Whis mula sa lupa, nakatitig kay Goten na may ekspresyon ng pambihirang pagkamangha. Ang batang ito, ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang instinct, ito ay isang bagay na lampas sa instinct mismo. Sa palasyo ni Zeno, nakaupo si Zeno sa kanyang trono, pinapanood ang labanan ng may kagalakang parang bata, pumapalakpak sa kanyang maliliit na kamay sa kagalakan. Gayunpaman, ang Grand Priest ay ganap na kabaligtaran, malungkot ang kanyang mukha, nababagabag ang kanyang mga iniisip. Ang ginagawa ni Whis ay lumampas sa kanyang mga hangganan. Ito ay walang ingat, hindi siya kailanman inutusan na itulak ang kapangyarihan ng batang ito sa ganitong mga sukdulan. Bukod dito, ipinagbabawal ang mga anghel na lumaban. Ang parusa, Whis, ay magiging mabigat. Pagbalik sa daigdig, tumayo si Whis sa harap ni Goten, humihigpit ang kanyang kapit sa kanyang malaanghel na tungkod, nagsasalita ng may pambihirang seryosong pahayag. Hindi ako lalampas sa 30%, kung higit pa rito ay maaaring masira ang iyong katawan. Tingnan natin kung tunay kang karapat-dapat sa kapangyarihang ito. Bigla niyang itinaas ang kanyang tungkod, nagpakawala ng mga alon ng enerhiya na halos maghiwalay sa abot tanaw. Sa nakakasilaw na bilis, sumugod siya at hinampas si Goten. Wala pang isang pintig ng puso, nawala si Goten at muling lumitaw sa likod ni Whis. Walang sino man ang makakaintindi sa nangyari. At biglang, wala na ang tungkod sa kamay ni Whis, si Goten ang humawak nito ng mahinahon at walang kahirap-hirap. Lahat ay natigilan sa gulat. Nanginginig si Krillin. Imposible, ang paghawak lang dito ay dapat madurog ang sinumang nabubuhay na nilalang. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Gohan at Piccolo. Sa unang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon, nanlaki ang mga mata ni Whis sa hindi makapaniwala. Hindi ito maaaring mangyari, milyon-milyong tonelada ang bigat ng tungkod, walang sino man ang dapat makabuhat nito. Ngunit walang sinabi si Goten, hawak niya ang tungkod na parang isang balahibo lamang sa kanyang kamay. My tooth! Cavities? Cavities. Ang sinabi si Goten, hawak niya ang tungkod na parang isang balahibo lamang sa kanyang kamay. Si Goku, na nakabawi na ng buong kamalayan salamat sa Sensubin, ay tumitig sa kanyang anak na may luha sa kanyang mga mata at bulong niya. Iyan ang sikreto ng kanyang lakas, hindi lang ito purong kapangyarihan, puso niya yan. Pinalaya ito ng kanyang emosyon, natatakot ako na baka lamunin siya ng landas na ito, hindi ko maipapangako na ang katapusan ay papabor sa kanya. Biglang lumingon si Vegeta kay Kakarot, nag-aalab ang kanyang mga mata. Kaya ayon na nga, ang pinsalang natamo ni Kakarot ay gumising sa bata. Hindi ko matiis na panoorin ito. Si Trunks, na minsang nangutya kay Goten, ay naikuyom ang kanyang mga kamao habang tumatakbo ang kanyang mga iniisip. Talagang nagawa mo, Goten. Pinagtawanan kita, nagtiwala ako sa aking ama, ngunit ang iyong ama ay mas matalino kaysa sa akin. Si Whis, ang kanyang tingin ay nakatuon sa batang may hawak na tungkod, ay nagsalita sa isang mabigat na tono ng babala. Ang tungkod na yan, hindi ito laruan, Goten. Kung hindi mo ito makontrol, ang kapangyarihan nito ay babalik laban sa iyo. Ang payo ko, itigil mo na ito ngayon. Ngunit nanatiling tahimik si Goten, tanging ang kanyang mga mata, na nag-aalab sa malamig na kumpiyansa, ay nakatutok kay Whis. Pagkatapos ay umatake siya ng may nakakatakot na katumpakan at napakalakas na puwersa. Hinampas ni Goten gamit ang tungkod. Sumasalag si Whis. Ngunit sa unang pagkakataon, dumanak ang dugo at kitang-kita ang pagod sa kanyang katawan. Sumigaw si Krillin, imposible, dugoan si Whis, nananaginip ba ako?
Hindi nakaimik si Gohan habang pinikit ni Piccolo ang kanyang mga mata. Ang tungkod, pinapalakas nito ang kapangyarihan ni Goten sa napakalakas na antas. Ito ang nagbabanta sa balanse. Pero hindi nakikinig si Goten, bawat hampas ng tungkod ay yumayanig sa lupa. Ang kanyang mga emosyon ay lalong nagpapalakas sa kanyang lakas. Naisip niya ang dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Hindi ko kailanman ginustong saktan siya. Kaya naman ayaw kong lumampas sa 30% kahit na ang pagpiling iyon ang maging dahilan para maging biktima ako ng kanyang lakas. Pagkatapos ay dumating ang mapagpasyang sandali, inihampas ni Goten si Whis sa lupa. Diretso na itinuro ang tungkod sa kanyang dibdib na parang handa nang tapusin ang laban. Natigilan ng lahat sa kanilang kinatatayuan. At biglang lumitaw si Beerus, mabilis na dinala ng Supreme Kai. Ang boses ni Beerus ay parang kulog. Anong kabaliwan ito? Natalo si Whis. Tiningnan niya ang nasugatang si Whis, pagkatapos ay ibinoling niya ang kanyang tingin kay Goten, na ang mukha ay nakatitig sa bato. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kinang ng perpektong Ultra Instinct. Natigilan sandali si Beerus sa takot sa kanyang nakita, pagkatapos ay nanginig ang kanyang boses habang bumubulong. Hindi ito maaaring mangyari, ang batang ito ay umabot na sa isang antas na nagbabanta pa sa aking posisyon. Lahat ay lumingon kay Beerus, naghihintay sa kanyang reaksyon. Nanatiling tahimik si Goten. Dahan-dahan siyang lumingon kay Beerus, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng perpektong instinct. Umungol si Beerus na parang kulog. Alam kong pagtataksilan mo ako, tinulungan mo siyang maabot ang antas na ito nang hindi ko nalalaman. Hindi kita patatawarin, at hindi ako magpapakita ng awa sa sinuman sa inyo. Kahit ikaw, Goku, ikaw ang may kasalanan, dinala mo ang iyong masamang anak sa aking kaharian. Si Goku, na nahihirapang bumangon ay bumulong. Tumigil ka, Beerus. Ngunit biglang sumigaw si Whis sa unang pagkakataon sa isang matatag na tono. Lumayo ka sa kanya, Beerus, binabalaan kita, huwag kang lalapit. Natigilan ang lahat, maging si Beerus ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Anong sinabi mo? Binalaan mo ako? Nababaliw ka na ba, Whis? Si Whis sa kauna-unahang pagkakataon ay umamin sa nanginginig na boses. Ang kapangyarihan ni Goten ay umabot na sa humigit kumulang 35% ng aking pinakamataas na lakas, mas nakahihigit pa siya ngayon kay Goku sa kanyang huling anyo. Natigilan ng lahat. Si Krillin, imposible. 35% ng kapangyarihan ni Whis, ibig sabihin, isa siyang halimaw na lampas sa katwiran. Si Gohan, sa gulat, nahigitan ng kapatid ko si Ama. Kumunot ang noo ni Beerus, namumuo ang galit sa loob niya. Naglakas loob kang sabihin na pinagbabantaan ako ng batang ito? Ako ang God of Destruction. Si Whis sa malalim na boses, hindi mo naiintindihan. Kumukulo ang dugo niya sa loob niya, kinokontrol na ngayon ng emosyon niya ang instinct, kung lalapit ka, maaaring makita ka niya bilang isang kaaway, at maaaring magkimkim siya ng masamang balak sa iyo, na maaaring mga hulugan ng iyong katapusan, Beerus. Nanginig ng bahagya ang lahat. Nanginig ng bahagya si Beerus, isang emosyong hindi niya alam sa loob ng milyon-milyong taon. Kahihiyan, at ang banta ng pagmamaliit. Naikuyom niya ang kanyang kamao at marahas na sumigaw. Imposible. Hindi ko hahayaang matalo ng isang bata ang aking pride. Ang mabagal na mga hakbang ni Goten patungo kay Beerus ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang pride. Nag-alinlangan si Beerus, alam niyang ang pag-atras ay magtatawag sa kanya na duwag at ang pagsulong ay maaaring humantong sa kahihiyan sa publiko. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, hindi niya ito naramdaman simula pa noong unang panahon. Sa wakas, sumigaw si Beerus ng buong lakas at nagpakawala ng isang mapaminsalang enerhiya na pumuno sa kalangitan. Tama na ang mga laro mo, bata. Siya ay sumugod ng mas mabilis pa sa liwanag at sinuntok si Goten sa noo. Ngunit hindi gumalaw si Goten, ang suntok ay lumihis na parang dumampi sa kawalan. Bumagsak ang katahimikan. Lahat ng kaibigan ay natigilan sa gulat. Maging si Whis ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sa palasyo ni Zeno, pinanood ni Daishinkan ang eksena ng nanlalaki ang mga mata. Nangyari na ang katiwalian, kung makikialam ako ngayon, papanagutin ako ni Zeno, kung hahayaan kong lumala ito, maaaring bumagsak ng buo ang Universe 7. Si Beerus, namamaga ang mukha sa galit at kahihiyan, ay sumigaw ng baliw habang pinakawalan niya ang isang malakas na suntok na sobrang bilis na pumutok ang hangin.
Ngunit mahinahon at mahinhing iniwasan ni Goten ang lahat ng mga ito na parang naglalaro. Si Goku, ito ay kabaliwan. Iniiwasan niya ang mga suntok ng God of Destruction na parang wala lang. Nagliyab ang mga mata ni Vegeta sa galit at selos. Handang makialam si Whis, ngunit ang dumadagundong na utos ni Beerus ay humiwa sa hangin. Walang makikialam. Kung may makialam ngayon, hindi ako magdadalawang isip na sirain ang buong universe na ito. Wala akong awa, Whis. Ang kanyang mga salita ay malupit at mabigat, puno ng matagal nang nakabaon na paghamak. Ang hindi alam ni Beerus ay nasa bingit siya ng isang tunay na panganib na magbabago sa balanse. Biglang, parang ang daigdig mismo ang pumirma, sumugod si Goten at sinaktan si Beerus, pinalipad siya hanggang sa bumangga siya sa isang pader at nabaon sa alikabok. Nakatayo si Goten sa ibabaw niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa aura, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, na puno ng isang purong madilim na enerhiya, at itinutok ito sa mukha ni Beerus. Sa oras na iyon, pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya. Ikaw ang unang hadlang sa aking landas upang makamit ang aking pangarap, ngayon, ako ang unang magpapaikli sa landas ng iyong buhay magpakailanman. Natagpuan ni Beerus ang kanyang sarili na nakasandal sa pader, napahiya ng isang batang hindi pa katagalan ay anino lamang ng kanyang ama. Sumulong si Goten ng may matatag na mga hakbang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang baga, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay habang ang bola ng enerhiya na nabubuo sa kanyang palad ay tila nilalamon ang mismong espasyo sa paligid nito. Ang boses ni Goten ay pumutol sa katahimikan na parang isang matalas na talim. Pinigilan mo ako sa pag-abot sa aking layunin noon, ngunit ngayon ako ang pipigil sa iyo na mabuhay. Ang mga salita ay hindi lamang isang banta, ang mga ito ay isang hatol na kamatayan na binigkas ng may nakakapangilabot na kalmado. Natigilan ng lahat. Nakasimangot si Vegeta, hindi maintindihan kung paano naabot ng isang batang lalaki ang antas na ito. Sumigaw si Gohan, desperado na gisingin ang kanyang kapatid mula sa kanyang kabaliwan. Sina Krillin at Piccolo ay nanood ng may takot habang si Goku ay sumisigaw ng buong lakas, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Goten, tumigil ka. Iwan mo siya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ngunit hindi lumingon si Goten, ang kanyang mukha ay nalulunod sa isang galit na hindi pa nasaksihan ng sinuman sa kanila noon. Sa palasyo, tumingin ang Grand Priest na may malungkot na mukha, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa tensyon, bulong niya sa sarili. Kung hahayaan kong magpatuloy ito, hindi mabubuhay si Beerus at marahil ang universe mismo ay gumuho. Ngunit kung makikialam ako, kakalabanin ako ni Zeno. Ang priest ay walang kapangyarihang kumilos sapagkat si Zeno ay nakaupo sa tabi ng kanyang trono, pumapalakpak sa parang bata na kagalakan, tinatangkilik ang palabas na tila ito ay isang palabas na walang katapusan. Pagbalik sa larangan ng digmaan, inilabas ni Goten ang kanyang panloob na puot, ang bola ng enerhiya ay kumikinang sa kanyang kamay. Bigla siyang sumigaw at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sumabog ang hangin. Isang shockwave ang yumanig sa lupa na nagpatalsik sa lahat na nagtulak sa ilan na itaas ang kanilang mga braso upang takpan ang kanilang mga mukha. Si Whis, na laging kalmado at mahinahon, ay nanlalaki ang mga mata sa gulat habang bumubulong sa sarili. Isayang puwersang pumapatay. Walang paraan para mabuhay si Beerus dito. Nabigla ang mga kasama. Kinumpirma ng bawat isa na ito na ang katapusan ni Beerus. Habang nagsisimulang luminaw ang alikabok, unti-unting lumitaw ang eksena. Si Beerus ay nakahandusay sa lupa, ang kanyang katawan ay naliligo sa dugo at mga galos. Ang kanyang mukha ay nanginginig dahil sa impact, ngunit hindi siya patay. Pinilit niyang bumangon ng may kahirapan, habang hirap na huminga. Hindi mo ako mapapatay, ikaw na mahinang bata. Malamig ang mga salita, ngunit ito ay isang desperadong pagtatangka na itago ang takot sa loob niya. Biglang, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Goten, isang ngiting hindi pa nila nakita mula sa kanya noon. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo at nagsalita gamit ang boses na kasing talas ng talim. Ayoko pa sanang patayin ka, gusto ko munang magsaya. Palalamunin kita ng paghihirap bago kita tapusin. Ang mga salita ay parang mga kidlat. Natigilan sandali si Beerus, halata ang gulat sa kanyang mga mata habang ang iba ay nabulunan sa kawalan ng paniniwala. Naikuyom ni Krillin ang kanyang mga kamao, iniisip. Hindi ito ang Goten na kilala natin.
Siya ay ganap na nagbago. Sa malungkot na mukha, itinaas ni Goko ang kanyang boses. Goten, tumigil ka. Hindi ikaw ito. Huwag mong hayaang ang galit mo ang maging isang bagay na hindi mo makontrol. Ang katapusan ay hindi papabor sa iyo. Ngunit ang sagot ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Bahagyang ibinaling ni Goten ang kanyang ulo patungo sa kanyang ama, tinitigan ito ng malamig bago sumagot ng may kabastusan na hindi pa naririnig ni Goko mula sa kanyang anak. Wala kang naiintindihan, ama. Ginugol mo ang buong buhay mo sa pakikipaglaban, ngunit wala kang nakamit kundi pagkabigo laban sa iyong pinakamalakas na mga kaaway. Palagi mong pinapatawad ang iyong mga kaaway. Mula sa simula, si Biros ay isang kaaway. Gusto niyang sirain ang ating planeta kung hindi lang dahil sa pagkakataong natagpuan niya sa pagkain. Kinutya niya tayo, pinagbantaan, ngunit hinayaan mo siya, kahit kailan ay hindi niyo naisip ang patayin siya. Hindi ako magiging katulad mo. Hindi ako magiging isang pagkabigo. Ngayon ay nasa aking mga kamay ang susi sa pagbabago. At babaguhin ko ang lahat, ang buong pagkakasunod-sunod ng lahat ng ito. Nanginig si Goko, nanlalaki ang kanyang mga mata na parang may espadang itinusok sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ang mga salitang ito ay nagmula sa sarili niyang anak. Nagpalitan ng tingin ang magkakaibigan. Sumigaw si Gohan. Goten, umalis ka na dyan. Hindi ikaw ito. Ngunit patuloy na naglakad ang bata patungo kay Biros. Sa bawat hakbang ay lalong bumibigat ang hangin sa kanilang paligid. Sa sandaling iyon, binasag ni Whis ang katahimikan sa pamamagitan ng kanyang mahinahong boses na tila isang psychologist na nagpapaliwanag sa kalagayan ng isang mapanganib at hindi matatag na pasyente. Hindi na ang inosenteng batang ito si Goten. Sumabog sa loob niya ang mga taon ng nagtitimpi na presyon. Ang kanyang patuloy na pakiramdam na anino ng kanyang ama at kapatid, ang kanyang pagkadismaya na hindi kailanman kinikilala bilang isang tunay na mandirigma, at ang takot sa pagkabigo na ibinaw niya ng malalim sa loob. Ang lahat ng ito ay sumabog na ngayon matapos makita ang kanyang ama na sugatan sa harap ng kanyang mga mata. Ang nakikita natin ngayon ay walang iba kundi ang sagisag ng kanyang panloob na kaguluhan at kumukulong emosyon. Gaya ng ipinaliwanag ni Whis, ang eksena ay mas lalong naging brutal. Sinaktan ni Goten si Biros ng mabilis at matitinding suntok. Hindi para pumatay, kundi para manghiya. Suray-suray si Biros, humihinga ng malalim. Dugo ang tumatalsik sa bawat suntok habang si Goten ay nagpatuloy sa malamig na ngiti, ninanamnam ang kontrol na mayroon siya sa kapalaran ng God of Destruction. Lahat ay nanunood, walang kapangyarihang makialam. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi limitado sa daigdig. Order food you love with Food Panda. Download the app and order. Ito ay umabot sa buong universe. Ang iba pang mga God of Destruction ay nagtipon kasama ang kanilang mga tagapaglingkod. Nanunood sa pamamagitan ng cosmic orbs. Bawat isa ay tumutugon sa kanilang sariling paraan. Tumawa si Belmod nang may pangungutya, sabay sabing, kaya ito na ang iyong katapusan, Biros, palagi kang nagkukunwaring nakahihigit, hindi mahahawakan, at ngayon ay isa ka na lamang daga sa kamay ng isang bata. Umiling ang ilan sa kanilang mga ulo sa paghamak, ngunit si Champa ang pinakakakaiba. Habang nakasandal, ang kanyang mabigat na boses ay may kakaibang tono. Biros, hangal ka. Lagi kitang kinasusuklaman, ngunit kakaiba na makita kang ganito. Hindi ko alam. Siguro gusto kong ako ang magpabagsak sa iyo, hindi ang ibang tao. Gayunpaman, ang boses ni Vados ay puno ng pag-aalala. Hindi ito normal. Ang ikinababahala ko ay hindi si Biros, si Whis. Nakagawa siya ng isang napakalaking krimen sa pamamagitan ng pagsasanay kay Goten sa antas na ito. Kung mapatunayang hinayaan niya ang batang ito na maabot ang ganitong kapangyarihan, ang parusang naghihintay sa kanya ay magiging mas malala pa kaysa sa pagkawala ng kanyang posisyon sa harap ng kanyang ama. Sa daigdig, umabot na sa sukdulan ang sitwasyon. Hinawakan ni Goten ang ulo ni Biros gamit ang dalawang kamay habang ang mga daliri ay nakabaon sa bungo ni Biros. Pawis at dugo ang umaagos sa mukha ni Biros habang sumisigaw siya sa sakit. Ang kanyang ulo ay tila sasabog sa ilalim ng puwersang nakakadurog. Sa unang pagkakataon, ang sigaw ni Biros ay may dalang tunay na takot. Ngunit hindi tumigil si Goten. Mas lalo niyang idiniin. Ang hangin sa kanilang paligid ay umiikot at naging isang marahas na bagyo ng pagkawasak. Nang malapit na niyang durugin ang ulo ni Biros,
Dumagundong ang boses ni Goku sa larangan ng digmaan. Goten, tumigil ka. Kung magpapatuloy ka sa landas na ito, huwag mo nang ituring ang iyong sarili na aking anak. Nagdulot ka ng kahihiyan sa akin, sa ating pamilya, at sa buong mundo. Tumusok ang mga salita na parang mga kutsilyo sa puso ni Goten. Lahat ay natigilan sa kanilang kalupitan. Biglang, ang katawan ni Goten ay nagsimulang manginig ng malakas. Siya ay sumigaw sa hindi matiis na paghihirap na parang isang napakalaking enerhiya ang bumabalik sa loob niya na sumusunog sa kanya mula sa loob. Ang kanyang mga ugat ay umuumbok at ang kanyang katawan ay nanginig sa ilalim ng matinding puwersa. Lahat ay natigilan sa pagkabigla. Si Krillin ay sumigaw. Anong nangyayari sa kanya? Lumukso pasulong si Gohan sa takot. Goten. Si Goten ay tuluyang bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit. Si Whis lamang ang tila nakakaintindi. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang baba at nagpaliwanag ng may pag-aalala. Ultra Instinct. Hindi lang ito isang pagbabago, ito ay isang estado ng isip at katawan. Ang pangkaisipan at emosyonal na presyon na tiniis ni Goten ay naging dahilan upang gamitin niya ang kapangyarihang ito ng walang ingat. Ngayon, ang kanyang katawan ang nagbabayad ng halaga. Tila hindi kayang tiisin ng mga selula niya ang bigat nito. Lahat ay natigilan sa paliwanag. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pag-aalala. Tungkol naman kay Beerus na basang-basa ng dugo at pawis, nakahiga sa lupa. Tumingin siya kay Goten na may halong pagkabigla at puot. Sa loob, naisip niya, imposible. Muntik na akong patayin ng batang ito. Kung hindi dahil sa pagbagsak na ito, narito na sana ang aking katapusan. Ngunit ito ang aking ginintoang pagkakataon. Hindi ko na siya hahayaang bumangon muli. Nagsimulang gumapang si Beerus, nagpupumigla sa kabila ng sakit. Kumislap ang kanyang mga mata sa masamang hangarin. Sa sandaling iyon, ang umiiyak na si Goten ay tumingin mula sa malayo sa gulat na mukha ng kanyang ama. Ang malupit na mga salita ni Goku ay umaalingaw pa rin sa kanyang ulo na parang saksak. Hindi na ikaw ang anak ko. Ang mga luha ay humalo sa pawis ni Goten habang iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang ama, bumubulong sa isang basag na boses. Ama, huwag mo akong iwan. Nahati ang sandali, naghahanda si Beerus na sumunggab at patayin si Goten. Habang si Goku ay nakikipagbuno sa kanyang pagkakasala at sa kalupitan ng kanyang sariling mga salita. Pagkatapos ay sumigaw si Goku ng buong lakas. Tumigil ka, Beerus. Ngunit si Beerus na sinamantala ang kahinaan ni Goten ay tinipon ang huling bahagi ng kanyang enerhiya at nagpakawala ng isang sinag ng kamatayan diretso sa dibdib ng bata. Nayanig ang buong larangan ng digmaan nang tumagos ang sinag sa katawan ni Goten. Isang maliit na pagsabog na sinundan ng kanyang matinding sigaw. Bumagsak si Goten, umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib, ang kanyang katawan ay kumikislap pa rin sa hindi matatag na liwanag ng Ultra Instinct. Huli na ang lahat. Natigilan ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Napahawak si Whis sa noo niya dahil sa gulat, hindi makapaniwalang umabot na pala sa ganito kalaki ang narating ni Beerus. Si Vegeta, sa kabila ng kanyang pagmamalaki, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at bumulong. Ito ay kabaliwan. Take your membership to the next level. Ito ay kabaliwan. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Gohan. Goten! Goten! Nagtipon silang lahat sa paligid ng batang nakahiga sa lupa. Hirap na hirap ang paghinga at unti-unting nawawala ang liwanag sa paligid niya. Lumuhod si Goku sa tabi ng kanyang anak, umaagos ang mga luha sa kanyang mukha habang marahang niyuyugyog ito. Goten, anak ko, huwag kang sumuko. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang mga salitang iyon, patawarin mo ako, anak ko. Si Goten, mahina at basag ang boses, ay ngumiti sa kabila ng kanyang kalagayan. Ama, huwag kang humingi ng tawad. Kasalanan ko. Ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Gusto ko lang maging katulad mo, para patunayan na hindi ako mahina. Patawarin mo ako, Ama. Nagsimulang umiyak ang lahat kahit si Vegeta na kinagat ang labi at inilayo ang mukha para itago ang kanyang emosyon. Lalong humihikbi si Goku. Hindi, anak ko. Hindi mo ako binigo. Noon pa man ay ipinagmamalaki na kita. At ikaw ang magiging bayani ko, anuman ang mangyari. Itinaas ni Goten ang kanyang nanginginig na kamay, hinawakan ang pisngi ng kanyang ama at marahang pinunasan ang kanyang mga luha.
Pagkatapos ay bumulong siya, nabasag ang kanyang boses. Ama, nakamit ko ang aking pangarap. Naabot ko ang Ultra Instinct, iyon ang aking layunin. At ngayon gusto ko itong ibigay sa iyo. Umiling si Goku habang umaagos ang kanyang mga luha. Hindi, huwag mong gawin, mawawalan ka ng buhay. Ngunit ngumiti si Goten, tumutulo pa rin ang dugo. Huwag kang mag-alala, ito ang regalo ko sa iyo, Ama. Ang kapangyarihan ko, ang buhay ko, lahat ng mayroon ako ay para sa iyo. Muling nagliwanag ang kanyang katawan. Ang enerhiya ng Ultra Instinct ay nagtitipon at dahan-dahang dumadaloy kay Goku sa pamamagitan ng kanyang nakaunat na kamay. Sinubukan itong itulak palayo ni Goku habang umiiyak. Tumigil ka, hindi ko gusto ito. Ikaw ang gusto ko, hindi ang iyong kapangyarihan. Ngunit bumulong si Goten ng kanyang mga huling salita, marahang nakangiti. Ikaw ang magiging bayani ko magpakailanman, Ama. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata ng payapa. Ang kanyang liwanag ay unti-unting naglalaho habang ang enerhiya ng Ultra Instinct ay sumanib sa katawan ni Goku. Isang nakamamatay na katahimikan ang lumalamon sa larangan ng digmaan. Lahat ay nabigla habang si Goku ay nakaupo at karga ang kanyang anak. Pagkatapos, nayanig ang lupa dahil sa alingawngaw ng sigaw ni Goku. Isang sigaw na hindi pa naririnig ni Numan. Isang pinaghalong sakit, kalungkutan, at purong galit. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang mabitak at ang langit ay bumukas na may kakaibang mga kulay na parang ang universe mismo ay tumutugon sa kanyang kalungkutan. Si Goku, karga ang kanyang patay na anak, ay dahan-dahang naglakad pasulong, bawat hakbang ay tumatama sa puso ng lahat ng nanunood. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito, ang enerhiya ni Goten ay dumaloy sa loob niya. Mainit, dalisay, tulad ng kaluluwa ng kanyang anak na patuloy na mabubuhay magpakailanman sa loob ng kanyang ama. At pagkatapos ay nagsimula ang pagkakataon. Ang hangin sa paligid niya ay nag-alab ng maningning na liwanag. Biglang tumaas ang kanyang buhok, naging makintab na puti, mas dalisay kaysa sa anumang anyo noon. Ang kanyang mga mata ay nagiging kumikinang na ginintuan. Ang kanyang mga titig ay tumatagos sa kaluluwa. Lahat ay umatras sa pagkamangha. Bumulong si Vegeta ng malalim. Imposible. Hindi ito Ultra Instinct. Ito ay isang bagay na higit pa. Tinakpan ni Whis ang kanyang bibig na tulala. Ang kapangyarihan ni Goten ay sumanib kay Goku na lumikha ng isang antas na hindi pa nakikita noon. Mula sa kanyang sulok, si Beerus na namimilipit sa sakit ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Ito na ba ang aking katapusan? Sa una, walang sinabi si Goku. Nakatayo siya na napapalibutan ng nagliliwanag na liwanag na halos parang isang anghel na may purong enerhiya. Pagkatapos, sa isang malalim na tinig na puno ng kalungkutan at lambing, bumulong siya sa kanyang sarili. Goten, salamat, anak ko. Ang iyong kapangyarihan ay mananatili sa akin. Gagawin ko itong walang hanggan at ipaghihiganti kita. Inangat niya ang kanyang ulo at direktang tumitig kay Beerus. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at kalmado, ngunit ang bawat hakbang ay nagparamdam kay Beerus na parang nakatitig siya sa kamatayan. Hindi mapigilan ni Vegeta ang kanyang sarili. Kakarot, ano na ang nangyari sa'yo? Ngunit hindi sumagot si Goku. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Beerus. Gulat na gulat ang lahat nang makita si Goku habang nakatayo ito sa arena, napapaligiran ng isang nagliliwanag na aura na hindi pa nila nakita noon. Tumaas ang kanyang buhok, kumikinang sa isang maningning na gininto ang liwanag, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, kumikinang ang mga ito na parang ginto, tulad ng mga nakakompres na araw sa isang tingin. Ito ay hindi lamang isa pang pagbabagong anyo, ito ay isang bagay na lampas sa Ultra Instinct. Si Whis, Gohan, Krillin, maging si Vegeta sa kanyang sulok, bawat isa ay nanigas sa kanilang kinatatayuan, na puno ng pagkamangha at pagkabalisa. Si Goku, nakapikit, ay nakikinig sa isang malalim na panloob na boses. Ang boses ni Goten. Nagpasalamat siya at bumulong sa kanyang sarili. Anak ko, nag-iwan ka ng isang piraso ng iyong sarili sa loob ko. Ang iyong lakas, ang iyong sakit, ang iyong pananampalataya sa akin. Walang mawawala sa iyong sakripisyo. Pagkatapos ay idinilat niya ang kanyang mga mata, kasabay ng pagkislap ng gininto ang liwanag sa loob nito, niyanig ang hangin sa paligid niya. Sa kanyang puso, parang kulog, umalingaw-ngaw ang kanyang pangako.
Goten, isinusumpa ko, kahit na ang buong universe ay lumaban sa akin, ipaghihiganti kita. Habang iniunat niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-charge, ang mismong kalawakan ay nanginig. Ang kanyang dagundong ay niyanig ang lupa, niyanig ang kalangitan, at hinati ang lupa sa ilalim nila. Ang kanyang mga kaibigan ay natigilan sa napakalaking pagbabago. Maging si Whis ay hindi nangahas na lumapit. Ang mga shockwave ay hindi huminto sa Earth. Narating nito ang mga kaharian ng mga hari. Sina Belmod, Champa, at ang iba pang mga God of Destruction ay pawang nakaramdam ng matinding presyon. Ang ilan ay bumulong ng may pag-aalala. Ito ay isang walang kapantay na kapangyarihan. Ang iba ay tumutol. Kung hahayaan nating magpatuloy ito, wala sa ating pamamahala ang mananatili. Sa palasyo, ang batang si Zeno Sama ay pumalakpak at tumawa. Wow, bumalik na ang ating bayani, ang saya nito. Ngunit ang Grand Priest na nagdidilim ang kanyang mga mata sa galit ay naisip sa sarili. Tama na, hindi ko na ito hahayaang magpatuloy pa. Kailangan kong humanap ng pagkakataong makialam. Naabot na niya ang isang antas na nagbabanta kahit sa aking mga anak. Sa wakas, tumigil ang panginginig, ngunit ang katahimikang sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang bagyo. Nakatayo si Goku, nakapikit na parang nakikipaglaban sa isang panloob na labanan upang kontrolin ang bagong pagbabagong ito na sumabog mula sa kanyang kaibuturan. Nahirapan ang kanyang mga kaibigan na huminga, bumulong si Krillin. Si Goku ba yan, o may iba pa tayong tinitingnan? Matatag na sabi ni Gohan. Ang kapangyarihang ito parang hindi lang lakas ng isang mandirigma. Ito ay isang bagay na hindi kayang abutin kahit ng mga hari. Lahat ng mata ay napalingon kay Whis, naghihintay ng kanyang paghatol. Siya ay bumuntong hininga, nag-aalala sa kanyang boses, at ipinahayag. Ang nakikita ko sa harap ko ay hindi pa nakakamit ni numan. Ito ay isang pambihirang pagsasanib sa pagitan ng Ultra Instinct at ng Super Saiyan Transformation. Isang halo na hindi mailalarawan. Maaari ko itong tawaging ang Golden Ultra Instinct. Nang sumanib ang kapangyarihan ni Goten kay Goku, isinabuhay niya ang teknik sa mismong anyo ng isang Super Saiyan sa unang yugto nito. Gayunpaman, naniniwala akong hindi pa kumpleto ang pagbabagong ito. Natigilan ang lahat. Halos sumabog sa galit si Vegeta, nanginginig ang kanyang mga kamao habang sumisigaw sa sarili. Kakarot, muli, nalampasan mo na naman ako. Umabot na siya sa punto na kaya niyang paglaruan ang mismong teknik at pagsamahin ito sa Super Saiyan. Paano ko ito titiisin, nauna na naman siya sa akin ng 2 hakbang. Ngunit si Beerus, ilang hakbang lang ang layo, ay hindi nagbabahagi ng kanyang pagkamangha. Napakatindi ng kanyang pagkatensyon, nakatitig kay Goku na ang nagliliyab na gininto ang mga mata ay walang ibang laman kundi paghihiganti. Sa hapon. Naglakad si Goku patungo kay Beerus. Ang bawat hakbang ay parang isang talim na humihiwa sa hininga ng mga nanunood. Pinagpapawisan si Whis at ang mga magulong kaisipan ay tumatakbo sa kanyang isipan. Walang paraan na makakayanan ni Beerus ang kapangyarihang ito. Kailangan kong makialam, pero kung gagawin ko iyon, masasaktan ko ang pride niya. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang dignidad kaysa sa kanyang buhay. Huminto si Goku sa harap mismo ni Beerus, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanya nang hindi nagsasalita. Natagpuan ni Beerus ang kanyang sarili sa isang posisyon na walang sino man ang maiinggit sa bawat titig na nakatuon sa kanya. Kahit ang iba pang mga destroyer ay nanood, naghihintay sa kanyang reaksyon. Hindi niya kayang magmukhang mahina o duwag. Umungol si Beerus, ang kanyang boses ay yumanig sa kalawakan. Wala akong iiwan na bakas ng iyong pag-iral, Goku. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa isang malakas na agos ng enerhiya na nagpakawala ng isang atake na bunga ng sugatang pagmamataas at matagal ng pinipigilang galit. Ito ay isang pagsabog na hindi katulad ng anumang nasaksihan kay Beerus noon. Umatras ang mga kaibigan ni Goku, sumisigaw. Goku! Akala nila ay nilamon na siya ng mapaminsalang bagyo. Kahit si Gohan ay sumigaw. Ama! Ngunit sa gitna ng tumataas na alikabok at lumilipad na mga kalat, isang nakakakilabot na pangungusap lamang ang lumabas sa mga labi ni Whis. Ang kanyang kalmadong tono na parang kidlat. Hindi pa niya nagagamit ang kahit kaunting bahagi ng kanyang bagong kapangyarihan. Umulan ng katahimikan sandali.
Pagkatapos ay tuluyang nawala ang alikabok. Nakatayo si Goku kung saan siya naroroon. Nakataas pa rin ang kanyang mga kamay kay Beerus. Walang kahit katiting nagasgas ang katawan niya. Higit pa riyan, walang ipinakitang pag-aalala ang kanyang ekspresyon na parang wala siyang naramdaman kahit kaunti. Nanlaki ang mga mata ni Beerus, mas nanginginig ang kanyang